Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 7, verses 51 to chapter 8, verse 1. And I read it for you. You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you are forever opposing the Holy Spirit just as your ancestors used to do. Which of the prophets did your ancestors not persecute? They killed those who foretold the coming of the righteous one, and now you have become his betrayers and murderers. You are the ones that received the law as ordained by angels, and yet you have not kept it. When they heard these things, they became enraged and ground their teeth at Stephen. But filled with the Holy Spirit, he gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. But they covered their ears, and with a loud shout all rushed together against him. Then they dragged him out of the city and began to stone him. And the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning Stephen, he prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out in a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he died, and Saul approved of their killing him. Sa isang karaniwang araw, nagsisimula tayo sa simpleng pagbibigay ng ating sarili. Gumigising tayo ng maaga, naghahanda para sa pamilya, nagtatrabaho, tumutulong sa kapwa, o kahit sa simpleng pakikinig sa isang kaibigan. Madalas hindi natin napapansin na ang mga maliliit na gawain ito ay mga alay na pala natin sa Diyos. Sa gitna ng pagod at responsibilidad, ibinibigay natin ang oras, lakas at puso natin kahit hindi perpekto, kahit kulang. Ngunit may mga sandali rin na mahirap magbigay kapag nasasaktan tayo, kapag hindi tayo nauunawaan o kapag tila hindi patas ang nangyayari. Doon po nasusubok kung ano pa ang kaya nating ialay. Si San Esteban ay hindi lamang nagbigay ng oras o talento. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili hanggang sa huli. Sa harap ng pagtanggi, galit at karahasan, pinili niyang manatiling tapat sa Diyos. At sa kanyang huling sandali, sinabi niya, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Hindi ito madaling gawin. Ang ganitong uri ng pag-aalay ay hindi basta-basta. Ngunit ipinapakita sa atin ni Esteban na ang tunay na handog sa Diyos ay hindi lang kung ano ang madali, kundi lalo na kung ano ang mahirap ibigay. Kumusta naman po ang ating pride, ang ating galit, ang ating mga takot, at maging ang ating sakit? Kaya sa ating pong buhay, ano ang maialay natin sa Diyos? Hindi niya hinihingi ang perpekto, hinihingi niya kung ano ang totoo sa atin. Ang pusong handang magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Sa tuwing nahihirapan po tayong sumuko at parang ayaw na nating magpatuloy, gawin nating panalangin ang panalangin ni San Esteban. Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Isuko natin ang ating sarili, paunti-unti at araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong magbigay ng aking sarili sa iyo, hindi lamang sa magagaan na sandali, kundi lalo na sa mga may hirap. Kapag ako'y nanghihina, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking lakas.
Tanggapin mo ang aking buhay, ang aking puso, at ang aking espiritu. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.